Praise the Lord. Lalo ako nanginginig ngayong umaga dahil sa lamig. Anyway, I'm so thankful and honored to be sharing with you, no, sa umagang ito, the Word of God. Sa totoo lang, kung gustuhin ko man na pumunta sa ibang lugar at para ako ang makinig ng mga mensahe. Pero yung nga ang plano namin na magbisita lang. No, magbisita lang siguro dito at least kami naman ang makikinig kasi doon sa amin kami ang laging nagpi-preach. So how we wish na kami naman ang turuan. Pero anyway, I grab this opportunity because I believe na mayroong mensahe si Lord para sa ating lahat. Amin po ba? Okay, no? So, again, thank you so much, Pastor Jane, sa trust, at si Pastor William, kahit wala siya. So, I know, hindi ito aksidente na nandito kami. Okay? At hindi rin aksidente na nakita tayo. Amin po ba? No, it's all by the grace of God na nandito tayo, no? Walang ibang desire but to worship the King of Kings and the Lord of Lords. Amen? Plakpakan po natin si Lord. Okay, so kumusta ba ang bagyo? Humupa na ba? Actually last week, doon kami sa Bagyo. Sabi ko nga, dito sa inyo, ang Bagyo pinupuntahan. Pero sa amin, kinatatakutan. No? Sino ba nakapunta sa Bagyo? No? So, doon pinupuntahan ang Bagyo. Sa amin, pag may Bagyo, kinatatakutan namin kasi sumisira yun ang kuhan eh. No, pero dito ang Bagyo doon, yung lugar, may maraming magagandang tanawin. Okay? So kahit na maulan, hindi kami masyadong nakapagala, but I know na may ginawa si Lord. No? We just attended a Pastors' Congress. No? Kasi ito naman ang dapat kuhan sa atin na hindi lang gala-gala, hindi lang family bonding, kundi nandun din yung ministry. Amin po ba? No, ang sarap maglingkod sa Panginoon. Amen? No, it's a great privilege na makapaglingkod sa Panginoon. You know, it's all by His grace na sabi nga ni Pastor Eli kanina, we cannot stand here. Hindi tayo worthy na mag-serve sa Kanya. No, because sinner as we are, wala tayong right, but God extended His grace to us. And what a privilege to serve the living God. Amen? Praise the Lord. Sige, magsimula na tayo. Let's all rise. Ito yung challenge sa amin eh. Amen. Father God, thank you so much for this time that you have allowed us, Lord, to be together with your people. Lord, there's no other reason but to worship you, to have fellowship with you, God. And Lord, we take this as a great opportunity, a privilege to worship you as our King. And Lord, we humble ourselves before your presence, believing, Lord, that we can do nothing apart from you, Lord. We need you, God. We need your grace. We need your mercy, God, as we learn from your word and as we fellowship with the Holy Spirit. Lord, we ask you to move in our midst, open our spiritual understanding, and help us, Lord, to see how you see, Lord. Hallelujah, Lord. And even me today, Lord, as I deliver your word, anoint me, Father God. Cover me, Lord, with your presence. Lord, no person, Lord, will be exalted in this place. Only you, Lord God. Amen. So we will seal this prayer of faith. Holy Spirit, move in our midst. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, patuloy po tayong ang text natin is nasa Judges. Okay, Judges chapter 2, verses 7 to 10. Okay, let's all read. The people served the Lord throughout the lifetime of Joshua and of the elders who outlived him, and who have seen all the great things the Lord has done for Israel. Joshua, son of Nun, the servant of the Lord, died at the age of 110. And they buried him in the land of his inheritance at Timnah,
Here's in the hill of country of Ephraim, north of Mount Gash. After that whole generation had been gathered to their ancestors, another generation grew up who neither knew the Lord nor what He had done for Israel. God will bless the reading of His Word. Maupo tayo. So, kanina I'm really blessed to see na yung mga kabataan dito talagang, they are really involved. So, sabi nga ni Pastora, mayroong separate na gathering para sa mga kabataan, Saturday at children, because almost 100 na mga kabataan. And, it touches my heart because, to be honest, ito yung parang regret ko as I started the ministry because parang hindi ako na-focus sa mga kabataan, kasi sa tingin ko dati, mga kabata, yung mga children, malilikot, ganyan. Sabi ko, parang kuan ba? But after a few years, I realized that one of the best investment that we have is the children. And truly enough, I am really blessed to see the kids, the children here, that really involved, na sa bata pa sila, alam na nila, nakikita nila paano yun ang pag-serve sa Panginoon. Okay, so this morning, we will be sharing the title, Living a Legacy in a Fast-Changing World. Okay? Hallelujah. Living a legacy in a fast-changing world. So, alam natin that sa sanlibutan ito, walang, sabi nga ni Miles, there's no such permanent thing but change. And totoo yan. Siguro kahit yung tayo, di ba? Nung hindi ka pa pinagpala ni Lord, yung itsura mo, parang kuan lang, di ba? Pero ngayon, nang pinagpala ka na, parang umiiba na, di ba? Do you agree? Oh, di ba? So, yeah, it changes, it evolves, Kahit na sa mga gadgets, kahit lahat-lahat nag-iiba. Okay? And for us, ministers of the Gospels, this is one of the great challenge to us that kahit na nag-i-evolve, yung fast, yung mabilis ang pag-ikot, ang mga yung changes, pagbabago, kailangan mga kapatid na may isang bagay na dapat hindi mabago. Okay? Amin po ba? So, hindi natin we cannot deny na yung early church or kahit na sa Bible, mayroong mga pangyayari na talagang bakit gusto talaga ng Panginoon, na kahit nagbabago ang mundo, ang takbo ng ang panahon, pero gusto ng Panginoon na siya pa rin He will remain as our God. Amen? Oo. So, kaya, iwan ko lang dito, pero sa mga conferences na dinadaluhan namin, parang ito ang nagiging great challenge, how to raise up the next generation. Okay po ba? How to raise up the next generation. Hindi naman na parang old-timer na kami, Kasi nag-51 pa lang ako eh. Mukha lang old-time na siguro. Pero the truth of the matter is, we need to encourage, we need to impart the next generation kasi whether we like it or not, dalawa lang ang mangyayari sa sanlibutan natin. Okay, una, ang pagbabalik ni Kristo, which is our blessed hope. Ang pangalawa is yung tayo naman ang aalis dito. Di ba? Kasi halimbawa, 40 years from now, siguro ako, kung iisipin ko 40 years from now, at the age of 91, ewan ko lang kung buhay pa ba ako niyan. Pero siguro yung mga bata, siguro 40 years from now, buhay pa yun sila kung hindi pa babalik si Jesus Christ. Di ba? So, ang challenge doon, paano natin ma-raise up yung next generation
Kasi, hindi natin hilingid sa ating kaalaman na talaga, no? Doon nga sa Baguio yung study, 25 years from now, at the year 2050, lalakas at lalakas yung, based sa study nila ha, na yung religion ng Islam will dominate our country. So, actually, nagiging challenge na yan sa akin, paano to, Lord? Paano to, how to stop this or how to prevent na mangyayari? So, yan. Ito mga kakapatid, no? Sabi nga dito, we are living in a fast-pacing world. No, two things we cannot stop, time and change. But salamat sa Panginoon na siya ang ating Panginoon na hindi nagbabago kailanman. No? Kung ano man siya noon, no, Jesus is the same yesterday. Kung ano man siya noon, kung ano siya, how He moves in the past, He still moves today. And even kung magtagal pa, 100 years from now, still He moves in a very powerful way. Okay? So, buti na lang mga kapatid na may iniwan ang Panginoon sa atin na ito, no? Ito yung manual natin. To assure us na siya ay hindi talaga nagbabago. Okay? Siya talaga, mean to say, maaasahan siya. Oh. So kahit magbabago pa man tayo, but God remains the same. Amen? So una, how to maintain or remain faithful in the midst of a changing world. No? Hindi pa ito point, no? Tanong pa lang ito. How to maintain? So, buti sa inyo dito, ilang taon na ba ito, Pastor Jane? Yung faith life? 36. Okay? So, we are blessed to see our brothers and sisters here na, no, hindi lang kayo pinagpala materially, but pinagpala din kayo spiritually. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. No? So, it gives us joy na makita. Pero to be honest, no, maraming mga sana wala dito yung mga pinagpala na ni Lord dati nang walang-wala pa, masigasig na naglilingkod sa Panginoon, nang pinagpala na. Nawala na. Oh, nang single pa, no? Nang single pa ang active sa paglilingkod, nang nag-asawa na, parang medyo bihira mo na nakikita. No, nung kabataan niya, involved sa ministry, pero nang mayroon ng trabaho, parang nawawala. So sana naman hindi mangyari 'yan. Amen. And to be honest, I'm blessed that God called me in the ministry. Kasi sa tingin ko nga, Lord, kung hindi mo ako tinawag sa ministry, siguro ang utak ko ngayon puro negosyo. No, puro na lang negosyo, walang kuan ba? Walang involvement sa gawain ng Panginoon. No? So, kung nagbi-business man kami, like Brother Joel, no? Kasali doon yung talagang ministry, nandun talaga, di ba Brother Joel, di ba? Hindi man siguro ka tinawag na pastor, pero alam ko, no? Alam ko na kahit nasa business mo, ginagawa mo yung platform to expand the kingdom of God. Right? Oo. So, iba-iba tayo. Iba-iba ang calling ni Lord sa atin. Pero again, ano man yung calling na yan, dapat mag-iwan tayo ng legacy, no? Sa mabilisan na iba ng sanlibutan ito. Okay, so unang bagay na pag-usapan natin is history tells us the story. Okay, ha? History tells us the story. So paano natin nalaman 'yan? Dito. No? Dito natin nalaman. So ito, hindi lang ito history sa nakaraan, ito rin ang sa aklat na ito. Nagbabasa ba tayo ng ganito? Parang konti na lang sumasagot Ha? Dati parang yung bagong convert ka pa, parang Lord, parang inuuna no pa ito, pero ngayon cellphone na siguro ang inuuna na, no? Nagbabago rin. Ha?
So, yun, wag nating i-take for granted ang salita ng Panginoon. Okay? So as believers, as Christians, this is our manual. This is our manual. Hanggat nabubuhay tayo sa mundong ito yung manual natin. Okay? Ito yung salita ng Panginoon. We need, by the grace of God, we need to pattern our life kung ano ang nakasulat dito. Okay? Hindi yan law, but it's all by the grace of God, no? That ito ang, kasi dati, kung yung hindi pa tayo Kristiyano, wala tayong pakialam sa Bible, right? Wala tayong pakialam. So, ngayong nagiging Kristiyano na tayo, iba na, no? May malaking influence na, impact ang salita ng Panginoon. So, nababasa natin dito, no? Nababasa natin kanina, sabi nga doon, after the generation, no? Sa verse 10, after that whole generation, verse 10, after that whole generation had been gathered to their ancestors, meaning to say, yung generation ni Joshua, nang buhay pa si Joshua, yung mga kasabayan niya, talagang faithful sila kay Lord. Di ba? Nagsiserve sila kay Lord. So, just like dito, nagsiserve tayo ni Lord siguro dahil nandito si Pastor William, si Pastor Regine. Pero halimbawa pag hindi ko naman sabihin na tanggalin sila ni Lord. Halimbawa, may ibang tawag si Lord, tapos iba na naman ang magpatuloy ba tayo? Or halimbawa, kayo after sa ating sa time natin dito, halimbawa, sabi ko nga kanina, 40 years from now, pag hindi pa bumalik si Jesus Christ, wala na tayo. Paano natin i-download o impart kung ano yung nasa puso natin, kung ano yung ginawa ni Lord. So ito ang nangyari, no? So history tells us a story, no? History tells us the story na kung sa Judges, kung ating i-study yung Judges, pabalik-balik 'yan. Pabalik-balik 'yan. No? Sa time ng kasaganahan, malimot sila malilimutan nila si Lord. Tsaka ang gagawin ni Lord, ipadaan naman sila sa medyo challenging times. Kagaya ngayon, di ba? Siguro marami na yung dumaan yung isang linggong bagyo, siguro, Lord, na Lord, baha na Lord. Ano yung sakto yan? Tama na Lord. No, hindi na makatrabaho, hindi kami makapaghanap buhay. Pero pag okay lang ang takbo ng buhay, minsan, okay lang Lord. Hello. Buti na lang wala yan dito. Sa amin meron. Sa Cebu lang. Okay? No, so we need to understand mga kapatid na na kung ito ay nilagay sa aklat na ito, it is also hindi tayo exempted na pag hindi tayo magiging careful, it will, may kasabihan nga, history repeats itself. Hello. History repeats itself. But again, this is our challenge in our times, especially sa amin mga ministers of God, mga kapatid, na dapat ma-download talaga or ma-impart talaga sa next generation. No? What a great insult to God who brought them out of Egypt, a place of slavery, hardship, helplessness, and hopelessness, that they forgot Him and abandoned God. Right? Alam natin ang storya na kung paano kumilos si Lord sa buhay ng mga Israelites. Nandun pa sila sa Egypt. Paano sila kinuha ni Lord papuntang Kanaan. So kagaya sa atin, siguro ilan ba sa atin na galing sa buhay na sabihin natin nang wala pa tayo sa Panginoon, napakahirap na buhay. Hello. 'Di ba? Alam niyo si pastor, 'yun ang na-recall ko na story, yung pagsimula ng church dito, nasa ano 'yun? Meralco. Nasa street. Poste ng Meralco. Si Pastor Regine, alam niyo yung history na sabi niya, nandun sila sa how God changed ba? 'Di ba?
And time again, nakikita natin paano kumilos ang Lord sa buhay nila. At hindi lang sa kanila, alam ko sa inyo rin. Amen po ba? No? May ginawa ba si Lord sa buhay nyo? Marami. Amen. Palakpakan natin si Lord. Kasi sa totoo lang, pag naglingkod tayo sa Panginoon, okay, pag naglingkod tayo sa Panginoon, yung buhay natin progressive. Hindi ganyan. Amen po ba? No, kasi kung wala namang pagbabago ang buhay natin na naglilingkod tayo sa Panginoon, what's the point of serving God? Di ba? So, pero wala akong nakita, no? From the start na yung naglingkod sa Panginoon, naging, no, by His grace na nagiging matapat, nakikita ko talaga how God blessed that person. So, pero, yun nga ang salita ng Panginoon, it amazes me, Lord, bakit ito nangyari? Na isang generation, isang buong generation. Balikan nga natin. Ano yon? Sa verse 10. Isang buong generation. After that whole generation na nandun pa si Joshua, talagang on fire sila sa paglilingkod sa Panginoon. Had been gathered to their ancestors. Ibig sabihin, wala natapos na yung generation ni Joshua. Another generation grew up who knew neither the Lord nor what God has done for Israel. No? So, mga kapatid, as what I've said kanina, huwag nating hayaan. No? Dito, lalong-lalo na dito sa inyo, nasa parang iba dito sa Manila compared sa Cebu or sa mga highly urbanized country, means highly urbanized na lugar. Diba? Parang kung hindi ka talaga tatayo bilang isang totoong mananampalataya, parang walang distinction na. Amen. Dapat mayroon tayong identity as a Christian. Hello? Kasi we bear His name, we bear that name as a Christian. Yes, it's all by His grace, but we need to stand as what His instructions to us. Okay? Kasi kahit na noon, si Lord talagang pinapakita niya na ako lang ang totoong Panginoon, wala nang iba. Hello? Okay, so, pangalawa mga kapatid, lessons of yesterday is wisdom of today. Hello? Lessons of yesterday, kung ano mang yung mga natutunan natin, wisdom natin yun ngayon. But the challenge is, ang challenge dyan is, dapat sa atin, lalo-lalo na sa atin na tayo talaga ba, yung first-hand information ba? No? Ma-relate natin yon kung ano ang ginawa ni Lord sa atin. Pero minsan sa mga next generation natin, kung hindi tayo magiging intentional, parang hindi sila makarelate. Okay? Anong tawag nito? Kasi halimbawa, dati nasa mahirap na kalagayan, gumawa si Lord ng miracle sa buhay mo. Okay? Tapos, sabi ko nga, God's desire is to bless His people. Amen. It's God's desire to bless His people para maipakita sa sanlibutan na ang Diyos natin ay totoong Diyos. Pero hindi lang yan blessing materially. And of course, blessing pati na sa spiritual. May mga cases kasi mga kapatid na yung siguro yung first generation mo napanganak na sa medyo magandang buhay na. So, paano sila yung mga anak nyo, hindi na nila ma-relate 'yon. Kung ano yung ginawa ni Lord sa buhay mo, nagiging storya na lang, sabihin mo. Buti kila Pastor Ajay na talagang nakita nila Rachel, kung ano yung pagsimula sa ministry. Pero ngayon, diba, kung ano ba si Rachel? Hindi pa? Mag-aasawa na? Nagpipray pa hanggang ngayon. Nagpipray pa hanggang ngayon. Di ba? Pero yung karanasan nila, I'm sure hindi na nila makita kung magkaroon na ng pamilya yung mga anak si Rachel or si Kiel, or di ba?
So, paano yan ma-relate ng anak niya? So, we need to tell them. You need to tell them. That's why sabi nga ng Deuteronomy, sabihin mo palagi sa kanila, sa mga anak natin. Kaya dito sa yung mga anak ko, mga kapatid, halos almost every day pag magsabi kami, talagang sabi ko, di ba sabi sa Deuteronomy chapter 6, whether naglalakad kayo, kumakain kayo, o ano ginagawa nyo, tell them what God has done in your life. Amen ba? Para at least at that young age, napasok na sa kanilang isipan na it is God who made them, kung ano sila ngayon, kung ano tayo ngayon, because of God's grace. Hindi ito kagagawan natin, kundi may ginawa si Lord sa buhay natin. Amen ba? So, lessons of yesterday is wisdom of today. Okay po ba? Hallelujah. So, ito ang nangyayari, mga kapatid, no? Kasi, sabi nga dito, lesson is something learned by study or experience. Okay? It is something learned by study or experience. So sa atin, hindi lang ito parang kaalaman lang, kundi talagang karanasan. Sino bang may karanasan dito na talagang masasabi mo na kung hindi talaga si Lord ang gumawa nun, talagang wala. Halimbawa, mga example like mayroon ng nagkasakit ka, 'di ba? May isang karamdaman na kumbaga ang doktor, suko na ang doktor. Sabi mo, Lord, give me another chance para sanang ayuhon gani. Pagalingin mo ako, Lord. Pagalingin mo ako, Lord, and after that, Lord, I will serve you. Pero ang doktor, sumuko na, wala na, talaga may taning na. Okay? So, gumawa ang Panginoon ng himala sa buhay mo. So, ikaw yung first hand na tao na may karanasan nun. Di ba? May karanasan. So, kahit anong mangyari, hindi mo yan malilimutan. Kaya nga nandito ka dahil sa may ginawa si Lord sa buhay mo. Di ba? Hindi mo ma-deny na it's Him who works a miracle in your life. Di ba? May mga broken marriages. Marami kang pera, pero hindi mo mapag-ayos yung pamilya mo. Kahit anong diskarte, wala nang choice. Kaya, lumapit ka sa Panginoon. Lord, tulungan mo ako, maayos itong family namin. And all of a sudden, gumawa ang Panginoon ng paraan na para maayos yung pamilya nyo. Hello? Di ba? Ikaw mismo, hindi mo yan malilimutan. And I believe, isang dahilan yan, no? Isang dahilan yan, bakit ka nandito ngayon? Amin po ba? Kahapon may nakausap kaming pastor, dating durugista. Na priso na bilanggo rin siya. Pero ngayon, nagpapastor na. So sabi niya, bro, hindi ko ma-explain ang ginawa ni Lord. So siya, first hand, sabi niya, hindi ko mapaliwanag bakit nangyari ito. Yes, pero hindi niya ma-deny na talagang God, may ginawa si Lord sa buhay niya. Amen? Ngayon, bless siya ni Lord. Yun ang sabi niya, mag-missionary sila sa Japan. Mag-missionary sa Japan. Sabi ko nga, So dapat, di ba, kung titingnan mo, may dalawa silang anak. Hapon, di ba, may dalawa silang anak. May dalawa silang anak. So hindi na, yung nakaranasan ng papa niya, hindi na yun makikita ng anak niya na ito, galing ito sa dahil. Pero paano niya ma-relate? Dapat sabihin na kung hindi pa dahil sa Panginoon, hindi ito mangyari. Amen ba? Palakpakan natin si Lord. Kaya yun ang sabi, yun ang sabi ng Deuteronomy. No? Isang favorite verse ko dyan is yung Deuteronomy chapter 8. Sabi dyan, chapter 8, na sabi doon, kung ibasahin natin yung buong storya, sabi doon, nung pinadaan kayo ni Lord sa isang medyo challenging na times, at saka, kahit na nandun kayo sa challenging times, may tinuturo si Lord to depend on Him. Until such time na, God bless us, right? Ang lamig dito, mga kapatid. Kanina nga, lalabasan na ako, iihi kasi ang lamig, sabi ko.
Kaya, nakuha yung, saan ang kuro gani? Nanginig ako dito. Dahil sa sobrang lamig. Di ba? Yeah, God is really blessing you. This is the evidence of God, how God blesses you. But I believe, as a start, hindi ito ganito. Di ba? So, the more God bless us, the more we serve Him. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, the more tayong pinagpala ni Lord, the more tayong mag-serve sa Kanya. Pambihira talaga itong Tagalog, mga kapatid. Actually, tinetry ko, mga kapatid, at least baka naman mabigyan ng chance ni Lord, di ba? Pero yan nga sinasabi ko, kami mga Bisaya, lagi kaming, sabihin natin parang talo ba? Kasi kung kami pumupunta dito, nagtatagalog kami. Kung kayo naman pumupunta doon, para fair sana, kayo naman magbibisaya. Nagtatagalog din kami. Pambihira talaga. Okay? Pero pero kami mga Bisaya, may marami kaming kalamangan sa Tagalog. Alam niyo kung bakit? Halimbawa, yung langgam dito. Ang langgam dito, ano yon? Ants, gumagapang pa. Ang langgam sa amin, lumilipad na. Advantage yun sa amin. Okay, di ba? Pangalawa, yung panalangin. Dito, ang panalangin sa inyo dito, ano? Nagpipray pa. Ang panalangin sa amin, blessing na. Di ba mas lamang sa amin? Kaya buti pa, magbisaya na kayo. Lipa. Okay? Okay. No, so ito ang nangyari. So, iwan ko lang kung saan ang parang nagiging siguro failure ni Joshua. Bakit nangyari ito? Okay? Bakit nangyari ito? Isang buong generation. And siguro, isang generation siguro, Pastor, mga 40 years, isang generation yan, di ba? Generation na lang 40 years. 40 years. So, wag nating hayaan. No? Kung matapos man ang buhay natin dito, at least maipasa natin sa next generation. Okay po ba? No? So, palakpakan natin si Lord. Okay? So, makikita mo niya, ipakita niya sa Deuteronomy chapter 8, 18, or 17, 18. Tingnan mo. Deuteronomy chapter 8. Sabi diyan, pag lumago na kayo, no, binless na kayo ni Lord, huwag niyong sabihin na dahil sa inyong kakayahan yan. Okay? Alam ko, binibless tayo ni Lord. Parang hindi ka naniniwala. Di ba? Do you believe that God has already blessed you? Tingnan mo sarili mo, i-flashback mo ano ka dati at ano ka ngayon. You can really see a difference. Okay? So sabi nga dyan, but remember, atras ka muna, sa 17 siguro or 16. Okay. You may, sige, atras mo na. Yung marami ka ng kwan ba? Marami ka na. Okay? He gave you manna to eat in the wilderness, something your ancestors had never known, to humble you and test you so that in the end, it might go well with you. 17. You may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. Wag na wag yan mga kapatid. Ha? Okay, wag. Kasi it's not because of us. Hello? It's because of Him who works in us and through us. Okay? Verse 18, titingnan mo. Yan ang paboritong versikulo dati na kahit na yung single pa ako. Sabi dyan, but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Okay? And so confirms His covenant, which He swore to your ancestors as it is today. So kung ano ka ngayon, kung ano mang kaalaman meron ka ngayon, it is galing yan sa Panginoon. Amin po ba? Amen. Kaya lagi natin yung isabi we need to testify it always. Hello? We need to tell others, we need to tell your family, you need to tell your neighbors, kung ano ka ngayon, it's because of His grace towards you. Hello po ba? So, last mga kapatid. So, ano yung una? History tells us the story. No, hindi talaga may deny na nangyari na. Pero I believe, pwede nating ma-prevent.
Hello, pwede nating ma-prevent or kahit man lang hindi lang buong generation. So as Christians, ito ang malaki nating challenge ngayon. Pangalawa is lessons of yesterday, wisdom of today. Okay, kung ano yung nangyari sa kanila. Mababasa natin yan sa 1 Corinthians chapter 10, nabanggit din ni Pastor Eli kanina. Verse 11, sabi down, these things happened to them as an example and were written down as warning for us on whom the culmination of the ages has come. Okay? Nangyari yon para mayroon tayong basihan. Hello? Na sana, parang isang warning ba? Para hindi ka mapasok sa isang hindi maganda, may warning doon. Okay? So, yeah, doon kami sa isang church sa Tarlac. No? Isang na-connect namin na pastor. Talaga sabi niya, dati kunti rin sila, pero nang pinakita niya yung church, mga parang dome sa Tarlac. Ano ito? Tarlac Baptist Church. TFBC, First Baptist Church. Kaya sabi niya, ang prayer niya sa Panginoon, Lord, kung itong mga ibang religion, Lord, pag magsamba sila, parang magtra-traffic daw sa kanila. Kasi, di ba, sa labas, magta-traffic sa labas kasi maraming nagsasamba. Sabi niya, Lord, gumawa ka ng himala dito sa church ko. Sa church namin, Lord. Na kung ang mga mananampalataya dito, Lord, at least they will also create a traffic. At truly enough, mga kapatid, talagang ginawa ni Lord. Kaya doon sa Tarlac, no, kila ni Bishop Frank Santos, no, ikaw mamamangha ka sa ginawa ni Lord. Pero kahit na ganun ang ginawa ni Lord sa kanila, ma-amaze ka. Still, kagaya sa inyo, si Pastor William, sabi nga ni Pastor Jane, nandun pa rin yung fire, yung zeal of serving the Lord, nandun pa rin. Hello? Nasa atin pa ba yung zeal of serving the Lord? Ha? Tanungin mo yung katabi mo. Nandun pa ba yung fire, no? To serve the Lord? Sana mga kapatid, hindi mawala yan. Okay? Sana hindi mawala yan. So, no, I'm really blessed. Again, hindi pagkuhan. I'm really blessed kila Pastor William, pumupunta po sa bukid, di ba? Wow. Kasi, pag hindi na natin yan ginagawa, mga kapatid, tendency is para bang mamumuhay tayo ng parang komportable na. No? It's not wrong to live a comfortable life because that's what's God's desire also, but mga kapatid, huwag nating hayaan na mawala yung fire or mawala yung first love natin. Sabi doon sa Revelation. Di ba? Nagiging para bang nagiging religious na lang ang mga Christian. Samba ng Sunday, tapos uwi na naman. Parang nagiging routine na lang. You know what, church? Hindi yan kalooban ng Lord. Gusto ng Lord na pag magsamba ka, excited ka, tapos pag umuwi ka, dapat may zeal ka na, ibabahagi mo siya sa iba. Amen? Ito ba yung commitment natin? Parang kunti lang ang nagawa na. Ha? Kaya, mga kapatid, no, I give God the glory. Pinipilit ko na kung may lakad ako, especially sa ministry, kung maaalin, dadalhin ko itong mga anak ko para sila mismo nakikita nila, naririnig nila kung ano talaga ba. No? So, I'm really blessed na nang doon kami sa Tarlac, sila mismo narinig nila, ito pala. So, alam nila yung ministry. Hindi man siguro lahat magpastor, hindi man siguro lahat evangelist or missionary, pero alam nila na no, it's because of him. No? Ang Panginoon talaga ang gumawa ng himala sa buhay. Okay? Okay, hallelujah. No? So ano yon? Ang pangalawa, lessons of yesterday, wisdom of today. No? Kunan natin ng leksyon ang nangyari ng mga nakaraan. Okay. Actually mga kapatid, ito ang isang, even me, I'm really sad nung pumunta kami sa Korea. No? So pumunta kami sa Korea, sabi ko, grabe ang revival noon daw dati. Di ba? Sino na bang gustong pumunta sa Korea? Sigurado? North Korea. Okay.
No, sa Korea, ito lang nakikita ko, paglapag ko doon, ang daming mga, parang yung mga building, may mga cross. Sabi ko, blessed talaga ito na lugar. And totoo naman, bless lang ni Lord. Sabi nga ni Pastor Joseph sa akin, 50 years ago, ang hirap daw ng Korea, ng South Korea, ang hirap nila. Pero nung dumating yung gospel doon, unti-unting umiba hanggang pinagpala sila. But what saddens me is, iwan ko lang sa ibang mga churches sa Korea, ha? Pero ang nakikita ko ngayon, ang karamihan doon, mga matatanda na lang. Sabi ko, Lord, sana ba yung mga kabataan? Kaya nga, I'm really blessed to see in this church, di ba, mga maliliit pa. Wow. Kaya nga, Lord, talagang buhay na buhay talaga ang church dito. Amen? Amen. Hallelujah. So doon, yun ang challenge ngayon sa Korea. Sa totoo lang, kung pupunta ka doon, mostly, maganda yung sambahan nila, bahay-sambahan, no? Wala namang aircon, pero malamig. Okay? Pero mostly ang nagsasamba, mga matatanda. Sabi ko, Lord, saan yung next generation? Saan? Diba? Whether we like it or not, tayong mga matatanda, o kayo na lang. Sali ko na sarili ko, tayong mga matatanda na, di ba? Ilipas din tayo. Sino ang magpatuloy? Okay? Hallelujah. So, we have to take this as a lesson for us. And you know what, mga kapatid? Ang nakikita ko is, ito ang pangatlo. No? Ito ang pangatlo. Discipleship is the only way. Ngayon, maririnig na natin na intentional discipleship. No? Discipleship is the only way. Kasi pag hindi natin na-disciple ang next generation, iwan ko lang mangyayari uli ang nangyayari sa Judges chapter 2. Okay? So, sino ba mga businessman dito? Di ba pag businessman ka, hanggat gusto mo, kung ano ka ngayon, ganun din ang ituro mo sa yung successor, di ba? Turo nga ni Pastor, kung ikaw engineer, anong gusto mong maging anak mo? Gusto mo maging anak engineer din. Kung ikaw doktor, gusto mo rin maging doktor. Kung ikaw seaman, gusto mo rin magiging seaman. Pag ikay pastor, anong gusto mo maging anak mo? Hello, di ba? So yun ang challenge doon. So mga kapatid, si Jesus, dahil nakita na ito ni Jesus na this is the only way, no? Discipleship is the only way. Ito lang talagang paraan. Kasi di ba, pag na-disciple yung isang tao, itong mga batang ito, pag na-disciple sila, kahit wala na ang parents nila, magpatuloy sila. Okay? Pero pag hindi sila na-disciple, no? Chances are, nandito lang sila kasi nandyan si mama, nandyan si papa. Pero pag wala na, pag lumaki na sila, wala, hindi mo na sila makikita. Totoo ba? Sakto ba ako? So we need to disciple the next generation. No? We need to disciple them intentionally. And ito ang ginawa ni Jesus. Hallelujah. 11:50 na mga kapatid. No? Discipleship is the only way para magpatuloy ang gawain na sinimulan ng Panginoon. Para mapatuloy mga kapatid. And alam natin si Jesus Christ, no, nang nandito siya sa sanlibutan ito, in just 3 years time, hallelujah, na-impart niya yung vision. Hallelujah. Sa atin, ilang taon na tayo sa ministry, parang ilang pang na-impart, no? Pero si Jesus, 3 taon lang sa kanyang ministry. And after that 3 years, bumalik siya, iniwan niya yung mga disciples niya, and from that time on, until now, ang gawain ng Panginoon nagpatuloy. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Discipleship, mga kapatid, is the only way para mapasa natin yung passion for the next generation. Sabihin mo sa katabi mo, we need to disciple. Alam mo mga kapatid, ang Kristyanismo, hindi lang ito parang happy-happy lang. No, isang package lang yan. Pero sa totoo mga kapatid, Christianity, no, hindi ito religion, hindi religion ang sinalihan natin. Amen? Hindi religion sinalihan natin. Isa itong gawain ng Panginoon. It is a divine task, mga kapatid. And the only way para mapagpatuloy ito is to disciple our young ones. Sabi ko nga kanina, kung 40 years
mula ngayon, hindi pa babalik si Jesus Christ, no? Kahit nagyera na doon sa Israel, no? Hindi man natin alam. Kung hindi pa siya babalik, so wala na siguro tayo. Pero pag na-impart, na-disciple natin yung mga anak natin, hallelujah, pag na-disciple yung mga kaibigan, no? Yung mga nasa church, sabihin ko sa iyo, sila ang magpatuloy sa gawain na sinimulan. Amen? Hallelujah! So, okay, tingnan natin dito mga kapatid. Last na lang. Okay, si Jesus, siya yung pattern natin, no? Sa Mark chapter 1. Mark chapter 1, 14 to 20. Bilisan natin. Whew. Okay, basahin natin. After John was put in prison, Jesus went into Galilee proclaiming the good news of God. Na-prison na si John. The time has come, he said, the kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. Next. As Jesus walked beside the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting a net into the lake, for they were fishermen. Come, follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. At once they left their nets and followed him. When he had gone a little farther, he saw James, son of Zebedee, and his brother John in a boat, preparing their nets. Without delay, he called them, and they left their nets. Their father Zebedee, in the boat with the hired men, and followed him. Kita mo mga kapatid, parang ano tawag niyan? Parang isang tawag lang, parang sumunod agad, no? Parang grabe si Jesus Christ. Ha? Parang na-hypnotize. Pero I believe, hindi ito ginamitan ng hypnotize ni Jesus Christ. So, ano yung strategy ni Jesus Christ? Ha? Sa discipleship niya, ito na last, may ginawa akong abbreviation. Steps, no? Of making disciples, mga kaigsunan. First, letter S is select. Hello? We need to select the people whom you want to disciple. Kasi hindi talaga lahat ng tao gusto magpa-disciple. Yung iba gusto lang muna ng church-goer lang. But again, ikaw as a believer, as a Christian, you have to select and make disciple. Talagang hahanap ka. Okay? Kagaya ni Jesus. While wala na si John the Baptist, nag-ministry na siya, nag-preach siya, nakita niya yung mga si Peter, si James, si John, di ba? And he called them. Okay? So steps, letter S is select. T means he trained them. Train. Okay? Letter E is empower. Okay? Nasundan nyo ba? No? Dito na ako sa conclusion to how to make a intensive discipleship. We need to select. Okay? Select people na doon mo i-impart yung, sa business, you know what? Di ba, sabihin ko sa mga businessman, gustuhin man natin na yung anak nyo ba? Pero pag yung anak mo wala siyang, di ba, hanap ka ng somebody who can, na makakuha ng pangitain yung vision, di ba? O, kagaya di ba, yung sa business ni Joel dati, di ba, yung Koreano yung Brother Joel, di ba? Wala siyang mahanap. Wala siyang mahanap. Gusto niyang iiwan, wala siyang mahanap. May anak ba sila? Wala. Meron. O bakit hindi sa anak binigay? Kasi walang mahanap. And nakita niya kay sister, di ba? Sa iyo binigay. Kasi alam niya na kung sa iyo ibibigay, ipagpatuloy mo ano yung ginawa niya. So yun, no? So he select, no? Pangalawa, he train, he empower. Alam natin yan, without the empowerment of the Holy Spirit, hindi natin magagawa. Amen po ba? No? Ang power, mga kapatid, hindi yan nanggagaling sa kung saan lang, kundi by the Holy Spirit. Kaya sabi nga ng Panginoon, sabi ni Jesus, huwag muna kayong hahayo. Wait. Intayin nyo. When the Holy Spirit comes on you, okay? Mayroon na kayong boldness. Amen po ba? Okay? So, letter P, he possessed them. Okay? Pinuses talaga. Hindi talaga parang he owned them. Okay? He owned them. Na talaga, di ba si Jesus Christ, parang proud siya, o ito, di ba, tinawag niya yung 12 disciples niya, o ito yung mga disciples niya, hindi lahat. Tinawag niya talaga, o ito si Peter, si James, di ba? And, panglima mga kapatid is send. Hallelujah. So ano yon?
To make disciples, intentional discipleship, we need to select people. Kung sino yung nandito, magkuhan ka, no? I'm not saying yung ibang mga turo, yung may, di ba, may mga G12 yung iba. Depende na basta maghanap ka ng ma-disciple mo. Tanungin mo raw yung katabi mo, may dinisciple ka na ba? Kasi mga kapatid, pag wala kang ma-disciple, no, wala kang maturuan, hanggang sa'yo lang. Amen? Yun ang nangyari kila Joshua. Hanggang, di ba, nang buhay pa si Joshua, yung mga tao, mga Israelites, on fire sa Panginoon, pero nang natapos yung generation niya, doon lang naghinto yun. So, huwag nating hayaan, mga kapatid, na mangyari uli yan sa atin. Amen? No? So, ano yun? You have to select, then you need to train. I-train natin siya yung disciples. You need to train. Diba si Jesus Christ? Hali kayo dito, come. Follow me. Hindi yun follow, ha? Follow me. Follow me. Titingnan mo ako, ha? Kung ano yung ginagawa ni Jesus Christ, yun din ang gagawin ng mga disciples. Okay? Kaya alam ko dito, si Pastor William, sila Pastor Jane, talagang kwan sila sa mga mission. Kaya kayo, engage kayo sa mga mission, right? Punta kahit sa mga bundok-bundok. Ano? Bakit? Bakit yan ang nangyari? Kasi yun ang puso na nilagay ng Panginoon sa kila Pastor William. Mission-minded. Di ba? So, sino bang nakapunta na sa mga bundok-bundok para nag-mission? Marami na, di ba? Iba yung joy mo pag na-involve ka sa ministry kaysa simba-uwi lang. Di ba? Iba talaga yung na-involve ka sa ministry. Okay? So, select, train, and empower, no? 'Di ba bago kayo ilabas ni Pastor William, nagpi-prayer, may impartation, 'di ba? Kasi mga kapatid, this is not just a physical war. We are engaged in spiritual warfare. That's why salamat sa Panginoon bago siya umalis, no, ibinigay niya yung Holy Spirit. Sabi niya, wag antayin niyo kasi hindi niyo kaya ang labanan sa labas. You need my power. Amen po ba? May power na ba tayo? Anong power? Baka kilikili power. Di ba? So, if the Holy Spirit comes on you, may ibang kalakasan, may ibang authority na nasa buhay mo. Hello, naniniwala ba kayo niyan? Oh, we need Him. Hallelujah. Then we need to be possessed by Him. No? Kung ano yung vision niya, mapopossess tayo mga kapatid. Hallelujah. And the last is send. Okay? So, again, hindi ibig sabihin na pumunta kayo sa mga missionary. Kung saan ka ngayon, yun ang mission field mo. Amen po ba? Sabihin mo sa kapatid mo, kung saan ka ngayon, yun ang mission field mo. Kung ikaw ay estudyante, yung school mo ang mission field mo. Kung ikaw ay nagtatrabaho, yung workplace mo, yun ang mission field mo. Pag ikaw ang negosyante, no, yung mga trabahante mo ang mission field mo. Or yung mga kasosyo mo, yun ang mission field mo. Pag ikaw ay isang plain housewife, yung mga neighboring mo, yun ang mission field mo. Okay? Hindi na kailangan pumunta ka pa doon sa ibang lugar. Kung saan ka inilagay ng Panginoon ngayon, may mission si Lord, ba't dyan ka niya inilagay? Amen? So mga kapatid, as I close, huwag nating hayaan mangyari uli ang nangyari sa Joshua, Judges chapter 2 verse 10. Okay po ba? Huwag nating hayaan. Sana magiging lesson yan sa atin, no? Kaya mga kapatid, for me, for us, mga ministers, this is our heart's cry. Lord, help us to win again the next generation. Kasi kung nakikita mo ngayon ang next generation, ang marami na sa kanila nawawalay na, no? Nalalayo na. So ang sa atin lang, magiging buhay tayo na patotoo na ang Diyos natin ay totoong buhay. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. So ano yung title natin? Living a Legacy, no? Mag-iwan ka ng legasiya sa fast-changing world. Okay? Mag-iwan tayo. So mas maganda kung nandito pa tayo, makikita natin yun. Ito, I'm sure, Pastor William, itong mag-asawa, they are very blessed na nakita talaga nila yung resulta sa ginawa nila 36 years ago. You are the evidence of how God is using them. Amen?
Praise the Lord. Purihin natin ng Panginoon. Mag-pray tayo. Father God, thank you for your word. Lord, I pray, help us that, Lord, we must be more serious in serving you, God. Yes, it's all by your grace why we are here. But God, help us, Lord, that, Lord, we will not only enjoy this blessing of salvation, the blessing of grace, but, Lord, help us to be a channel also of blessing to others, God. Help us, Lord, to be intentional, Lord, in reaching out the lost, Lord, and making them disciples, not just a believer, not just a Christian, not just a churchgoer, but a disciple of Jesus Christ who will continue the work that God has entrusted to us. Father God, thank you so much. Thank you, Lord, for this church and for your servant, Lord, that you are nilagay mo dito, Pastor William and Pastor Jane and sa kanilang family. Lord, continue to use them because I believe, Father God, marami pang kaluluwa ang gusto mong iligtas sa lugar na ito, Panginoon. Father God, walang ibang mabigyan ng glory, honor, kundi ikaw lang. And thank you so much, Lord, for this great privilege of serving you. It's all by your grace why we are here. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Praise the Lord.